Ang mga aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda sa talasalitaan. Ikalawa, buod ng Kabanata 25 hanggang Kabanata 27 ng Obra Maestrang Akda na Ibong Adarna. Ikatlo, mga mahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Dumako na tayo sa unang bahagi. Tukuyin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa kabanata. Unang bilang, nakakubli, nakatago, nagtatago. Ikalawa, umahon, umalis, bumangon. Ikatlo, kikitilin, papatayin o babawian ng buhay. Ikaapat, usal, sabi, sinabi, binanggit. Ikalima, pagsusumamo, pakikiusap, pagmamakaawa. Ikaanim, nahabag, naawa, nag-alala. Ikapito, pagsinta, paghanga, pag-ibig. Ikawalo, magsing-irog, magkasintahan, nag-iibigan. Ikasyam, magiliw, malumanay, malambing. Ikasampo, magara, maganda, marikit. Ikalabing-isa, nagpahayag, nagsabi. Ikalabing-dalawa, hangad, nais, hiling. Ikalabing-tatlo, pinataw, binigay, inatang. Ikalabing-apat, mabuyo, matukso, sumunod. Ikalabing-lima, paanyaya, imbitasyon, alok. Ikalabing-anim, tumugon, sumagot. Ikalabing-pito, tibagin, gibain, sirain. Ikalabing-walo, prasko, sisidlan, banga. Ikalabing-siyam, nakakunot, nakasimangot. Ikadalawampu, namangha, nagulat, humanga. Ikadalawamput-isa, bumungad, tumambad, sumalubong. At ang panghuli, sumapit, dumating. Kabanata 25, si Doña Maria ng Reino de los Cristal. Dumating ang araw na pinakahihintay sa ganap na oras na sinabi ng agila. Habang nakakubli, tanaw ni Don Juan ang napakagandang si Doña Maria. Inalis ang kasuotan at lumubog sa tubig. Sa paningin ng binata, wala nang makapapantay sa gandang taglay ni Doña Maria. Humanga ng husto si Don Juan sa marikit na kanyang pinagmamasdan. Mula sa kanyang pinagkukublihan, hindi na natiis ni Don Juan ang labis na paghanga sa dalaga. Marahan siyang lumabas at ninakaw ang kasuotan ni Doña Maria. Nang umahon mula sa tubig si Doña Maria, hindi niya makita ang kanyang kasuotan. Nagagalit itong hinahanap ang damit at sinabing kanyang kikitilin ang kumuha. Mula sa kanyang pinagkukublihan, si Don Juan ay lumabas at humingi ng paumanhin. Wika niya'y labis siyang humanga at napaibig sa ganda ng dalaga, kaya niya ito nagawa. Usal niya'y kung siya man ay nagkasala, tatanggapin niya ang anumang kaparusahan ng buong puso. Dahil sa pakiusap at pagsusumamo ni Don Juan, nahabag ang prinsesa. Ang kaninang galit ay napalitan ito ng paghangat pagsinta sa binata. Ang magsing-irog ay magiliw na nagkaunawaan at nag-usap habang tanaw ang paligid ng malaki at magarang palasyo. Kalaunan, sinabi ni Doña Maria na ang kanyang ama ay makapangyarihan. Katunayan, ang mga batong nasa paligid ng palasyo ay mga tunay na taong naparusahan ng kanyang amang hari. Ang magandang dalaga ay nagpahayag ng pag-ibig sa binata.
Hangad niyang mag-ingat si Don Juan sapagkat ayaw niya itong matulad sa mga taong naging bato dahil sa parusang pinataw ng kanyang ama. Sinabi ng dalaga na huwag mabuyo at patukso sa paanyaya ng kanyang ama. Babala pa ni Doña Maria kapag nakaharap ang kanyang amang hari at inanyayahan siya nitong pumanhik, huwag itong pumasok sa palasyo. Sa halip, magpasalamat sa paanyaya at sabihing siya ay nakahanda sa anumang ipag-uutos nito. Sa ganoong paraan lamang ang hari ay maniniwalang si Don Juan ay marangal at tunay ang kanyang pagsinta. Bilin pa ni Doña Maria na anuman ang iutos ng kanyang amang hari ay tanggapin lamang ni Don Juan sapagkat siya ang bahalang tumupad. Kabanata 26. Unang utos ni Haring Salermo. Baon ang lakas ng loob at pag-ibig kay Doña Mariang Marilag, si Don Juan ay humarap kay Haring Salermo. Sinabi ang pakay, tumugon ang hari at siya'y inaanyayahang pumasok sa palasyo. Siya ay nagpasalamat sa paanyaya, ngunit tumanggi si Don Juan. Sa halip, ang binata ay nagwikang nakahanda siya sa anumang ipag-uutos sa abot ng kanyang kakayahan. Ang hari ay hindi nag-atubiling sabihin ang unang utos sa binata. Sinabi nitong ang nakikita niyang bundok na mataas ay tibagin at patagin. Saka doon itanim ang binhi ng trigong kanyang hawak. Sinabi pa ng hari na kinagabihan dapat niya itong maitanim, patubuin, pabungahin at nang gabing yaon din ay anihin. Sa gabing iyon din, ang trigong ani ay gawin niyang tinapay sapagkat ito ang umagahan ng hari sa kinabukasan na kanyang paggising. Nanaog si Don Juan. Ang ipinag-uutos ng hari ay kanyang sinabi sa kasintahan. Ang di nababatid ng hari, ang kapangyarihan ng kanyang anak ay nakahihigit pa sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinabi ng prinsesa kay Don Juan na ito ay magpahinga na dahil mula pa ito sa malayong paglalakbay. Kinaumagahan ng magising ang hari, nagulat ito at hindi makapaniwala sa nakita. Ang tinapay na kanyang sinabi kay Don Juan ay nasa hapag na. Kabanata 27. Ikalawang utos, ang prasko. Sumapit ang pagbibigay ng ikalawang utos ng Haring Salermo kay Don Juan. Ang praskong kanyang pinakaiingatan ay tangan habang inilalahad ang kautusan. Ang hari ay nagwika, "Itong prasko ay aking ihahabilin sa iyo. Ang laman nito'y 12 mga alaga at mahal kong negrito. Sila'y aking pakakawalan dito sa karagatan. Muli mo silang ibalik dito sa praskong tahanan. Kinakailangang sa aking pag-uumagahan, sila ay kumpleto at nasa mesa na nakalagay ang prasko na kanilang tahanan." Si Don Juan ay muling nanaog. Nang gumabi, nakausap ang kasintahang si Doña Maria. Tangan ang prasko at sinabi nito ang utos ng amang hari. Bitbit ng binata ang ilaw, samantalang dala ng prinsesa ang prasko. Inaya ng prinsesa si Don Juan na tumungo sa karagatan. Doon ay tinawag ng prinsesa ang mga negrito sa matapang na tinig at pahayag na kapag ito'y hindi nagsibalik, matitikman ang kanyang galit. Ilang saglit pa'y isa-isang nagsipasok sa prasko ang mga negritong takot at sa loob ang maliliit na
na tao'y walang imik at nakakunot lamang ang noo. Nang matapos ang kanilang pakay, sinabi ni Doña Maria kay Don Juan na siya na ang bahala sa prasko at natitiyak niyang ang kanyang amang hari ay hahanga. Kinaumagahan, bumungad kay Haring Salermo ang prasko. Sinilip nito ang loob at binilang ang mga negrito. Sa kanyang pagkamangha, naroroon at kumpleto ang kanyang mga mahal na alaga. Iyong napakinggan ang buod ng Kabanata 25 hanggang Kabanata 27 ng Akdang Ibong Adarna. Dumako na tayo sa mahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Narito na ang tanong. Mula sa kabanatang napanood, anong kulturang Pilipino ang ipinakita? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Sa kabanatang ito, ipinakita ang kaugaliang Pilipino, lalo na pagdating sa panunuyo o panliligaw ng isang binata sa kanyang napupusuang dalaga. Ito ay mahalagang kaugalian ng mga Pilipino mula noong unang panahon pa hanggang sa kasalukuyan. Katulad ng nakasanayan sa kaugaliang Pilipino, ang paghingi ng pahintulot sa magulang ng dalagang napupusuan ng lalaki ay pagpapakita ng paggalang at sinserong hangarin. Isa ang prosesong ito sa mga binibigyang halaga pa rin ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan, kahit nasa 80 gulang na pareho ang magkasintahan. Mahalagang makilatis ang magulang ang sinumang magiging asawa ng kanilang mga anak. Ilan lamang ang mga ito sa nailahad ng kabanata. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.